Hello, I'm Mark Macho Tavera, and we're going to discuss insert statement in my SQL query. So, first step natin is to open SAMP, control panel then, click start sa MySQL. After this, pwede na tayo mag-proceed sa CMD natin kung saan natin gagawin ang mga queries. So, yan, CMD. So, pag nandito na tayo sa CMD natin, i-track natin kung saan natin nilagay yung folder ng SAMP. So, sa akin, sa drive D ko siya nilagay. So, ayan, nasa may SQL monitor na tayo. So, pag nakita nyo na itong screen na to, pwede na tayo mag-proceed sa next step natin. So, ang next step natin is ang pag-create ng database. So, sa pag-create ng database, use ng query ng create database at ang gusto mong pangalan ng database mo. So, dito sa atin, gamitin natin ang BMS Final. So, ayan, naka-create na tayo ng database. Para tignan natin yung mga database natin na gawa, kung anong gusto natin gamitin na database, use yung query na show databases. So, as you can see, ito yung ginawa nating database na bago na pangalan na ay ADBMS Final. Para gamitin ng database na ito, use query na use, then pangalan ng database. So, sa atin, ADBMS Final. So, ayan, gamit na natin yung database na yun. After nun, pwede tayo mag-proceed sa next step, which is pag-create ng table. So, sa pag-create ng table, use query na create table followed by table name. So, sa atin, gagawa tayo ng table ng books. After nun, is field names. So, account number. Then, data type. So, ang data type para sa account number, integer. Next is title. Ang data type niya naman ay varchar. Then, format ID. So, ayan, nakapag-create na tayo ng table. So, para makita yung ginawa nating table, gamitin natin ng query na describe. Describe followed by table name. So, books. So, ayan yung ginawa natin. So, ito yung field, account number, title, and format ID, and the data types, which is integer varchar. So, after nyan, puproceed na tayo sa ating main topic, which is insert statement. So, sa insert statement, meron tayong dalawang methods. First is yung long method. So, sa long method, user query na insert into, then followed by table name, then ilagay natin yung data fields na nilagay natin. So, first is the account number, then title, and format ID. After nun, followed by values or kung ano yung gusto natin nalagay. Sa account number, ito yun, title. So, paalala lang, kung gumagamit kayo ng
data type na varchar or text, huwag niyong kalimutan na maglagay ng quotation mark. So, yan yung first type natin ng pag-insert. First method natin, which is long method. So, don't worry. Kung mapag-iba-iba nyo man ito, ang paglagay ng columns or data fields nyo, okay lang siya, basta sa values, ganun din, kung anong format ng pagkakalagay, or pagkasunod-sunod ng columns or fields nyo, dapat ganun din sa values. So, next is yung another method, which is yung short method. So, dito, ang query ay insert into table name. Then, followed agad siya ng values. Then, so, eto. Pag ginagamit natin itong method na to, make sure na yung pagkalagay nyo sa values ay kung paano ang pagkasunod-sunod ng columns or fields nyo. Kung hindi naman siya pagkasunod-sunod, edi mag-error siya. So, ayan. First natin is yung account number. Insert natin. 22. Followed by title. And then, format ID. So, ayan. Ito yung dalawang methods ng pag-insert natin ng data sa ating table. So, meron pa tayong isa. Ito naman is kung ano lang yung gusto mong ilagay. For example, gusto mo lang maglagay sa column ng account number and title. So, ganito ang gagawin natin. Insert into table name. Focus. Followed by kung anong gusto mong ilagay. Account number. Next is title. So, yan lang yung lalagyan natin. Followed by values. So, ayan. Kung anong gusto mong ilagay sa account number. And then, title. So, ayan. Para makita yung mga pinaggagawa natin na data or pag pinag-i-input natin na data, use our query na select. So, dito, select all from table name. So, ayan, books. Ayan. Yan na yung ginawa natin. So, first is ito na ginamitan natin ng long method followed by 10.0.22 na ginamitan naman natin ng short method, and lastly yung 11.0.11 na nilagyan lang natin ng account number and title. So you can see null yung format ID niya dahil nga hindi natin nilagay sa columns dito, and then wala siyang data dito. So, null. So, ayan lang po. Maraming salamat.